Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong pagpa-fact check at checkmate ni Attorney Claire Castro kay Attorney Garrett. Actually, hindi lang naman si Attorney Claire, even isa sa episode. I think part 2 ng video ni Attorney Libayan, no? Kino-call out niya si Attorney Garrett dun sa mga pinagsasabi niya. Pero ito, very educational ang sinabi rito ni Attorney Claire, no? Kaya panoorin muna natin before tayo magbigay ng ating komento. May eksena rito tinawag niya si Attorney Garrett. At sinabi ni Attorney Garrett na meron daw siyang knowledge regarding sa facts, as of the facts. Attorney Garrett, nakamonitor ka kanina pa. Yes po, Senator. Anong takeaway mo rito? Well, first, sir, gusto ko muna mag-disclaimer, no? Actually, last night, I was actually almost engaged para po tulungan si Aura by a client of ours. So, medyo may knowledge po ako. Okay, guys, basahin muna natin to. What is ambulance chasing? Bawal na bawal po yan dito sa Pilipinas. No? Because sabi nga sa legal ethics na ang pag-aaboga siya po or ang pagiging abogado ay isang noble na profession. Okay? You do not chase your clients and offer them your service. Let them come to you. And ayon nga dito sa pinost ni Attorney Claire, what is ambulance chasing? Ambulance chasing is when lawyers or people hired by lawyers seek out victims of accident and prey upon their vulnerabilities in order to secure their business. This is unethical and something illegal. No? Hindi po pinapayagan yan dito sa Philippines. However, sa ibang country, like in the US, they are okay with that. Unahin ko muna po yung sinabi ni COP, Senator, no, na nire-refute po yan ng side po nila Aura. Sabi po nila na hindi nila ever ni-request na magkubat si lalaki. In fact, yung lalaki nga daw po ay nag-commit ng acts of lasciviousness against yung babaeng kasama ni Aura. Kaya po sila napaaway dahil kinonfront po ni Aura yung complainant po. So, ibig sabihin na baliktad pa si Aura dito ng di oras? It would look like that, Senator. Knowledge as of the facts. So in other words, ano yung alam mo? Personal knowledge mo bang alam yan? Nandun ka ba sa bar? Nakita mo ba kung paano nagkagulo? Anong nakuha mong impormasyon? Sinasabi kasi nato ni Garrett na dinig niya, nakausap niya, na may hipuan na nangyari sa partido, no? Na kinasasangkutan ng kasamahan ni Ora at si Ora Briguela ay nagtangkol lamang doon sa kasamahan na sinasabing hinipuan. Okay, maganda rito guys yung ni-raise na question ni Attorney Claire. Sino ang nakausap? Nagsalita ba si Aura? Si Aura ba ang directly kinausap? Tapos naniniwala ka as in Bible truth. Okay? Kasi guys, even client mo yan, dapat hindi ka 100% naniniwala. Hindi po lahat, like say for example, ikaw may kasalanan, ikaw ang kinakasuhan, mas lalo ka dapat doubtful hanggang sa nakita mo, may ebidensya sila dun sa kanilang mga statement. Pero ito nga yung sinasabi ko bilang si Attorney Garrett ay graduate ng Ateneo Law School, I'm very sure na iba yung training nila. As you can see naman, in the previews, nasa record talaga sila ng mga top producer ng bar top notchers. And yung quality ng mga sagot hindi lang sagot, pati yung sistema niya, hindi pang Ateneo. I know a number of Atenean law graduates and lawyers, and I've worked with one of the organization like Lente. Karamihan po sa kanila ay mga Ateneo law graduate at ibang classes silang mag-isip. Not very much like Attorney Garrett. Yan. One very good example, no? Na-checkmate na siya ng mga lawyers gaya ni Attorney Claire, ni Attorney Libayan. So, nakita ba to ni Attorney Garrett para sabihin niya meron siyang knowledge sa facts? Kung nag-try
tinry siyang maging lawyer ni Ora Briguela. Base sa kanyang sinabi, anong ginawa niya? Pumunta ba siya dun sa bar para alamin kung ano nangyari? Tinignan niya ba yung CCTV? Kinausap niya ba yung mga bouncers? Bakit parang isang tao lang yung nakausap niya tungkol sa alleged acts of lasciviousness na hindi naman nabibring up ng mga witnesses doon? Walang issue about acts of lasciviousness. So, sino kinausap ni Atty. Garrett tungkol dyan? Kung totoong nag-imbestiga siya. May singit lang natin, guys. One of the best questions na nakita ko so far in the last couple of days, no, since pinag-uusapan natin tong dapat una, ano ba posisyon ni Atty. Garrett sa opisina ni Raffy Tulfo, whether especially in the Senate, no? Sa Senate lang naman. Kasi siya po ay son-in-law ni Raffy Tulfo. Ngayon, may mga questions na allowed ba or legal ba ang pag-hire kay Atty. Garrett, okay, bilang son-in-law ni Raffy Tulfo. As may nakapagsabi po kasi na ito daw si Atty. Garrett chief of staff ni Raffy Tulfo. So, may mga nagtatanong kung meron bang nalabag na batas tungkol sa pagiging chief of staff niya ni Raffy Tulfo. At hindi sila bias. Diba dapat kinausap niya rin yung kabilang partido katulad ng inuutos ni Senator Raffy Tulfo na dapat pantay ang pagtingin sa both parties. Diba? Pantay ang pagtingin sa both parties, so dapat kausapin pareho. So kinausap ba ni Atty. Garrett yung kabilang partido? Parang wala akong nadinig na anumang salaysay o statement o kwento na nalaman niya mula sa kabilang partido. Saka kung ito'y nadinig lamang niya sa isang kasamaan, hindi masasabing knowledge yon of the facts. Ang dating nung sinabi lang sa kanya, dahil wala naman siyang personal knowledge, hearsay yon, hearsay lang. Kasi ang hearsay sa Tagalog, chismis. So kung hindi naman nakuha ni Atty. Garrett yung statement, no? Yung mga salaysay ng both parties, ano ang karapatan ni Senator Raffy Tulfo na magsabi na nabaliktad ang kwento laban kay Ora Briguela? Wala naman siya doon sa eksena. O paano yan? Lumabas yung video na provided ng bar, ng establishmento. Sasabihin niyo pa ba na nabaliktad ang kwento? Paano kaya mababaliktad ngayon yung video na galing mismo sa bar? Paano nyo ngayon masasabi na may alleged acts of lasciviousness kagaya nung ikinukwento ni Atty. Garrett? Ito guys, definitely nung na-film ito ni Atty. Claire, hindi pa na-upload or hindi pa lumalabas yung part 2 ni Raffy Tulfo. Dun sa part 2 ng Aura issue niya, 360 degree ang pagbaliktad ni Raffy Tulfo. So, aabangan din natin yung magiging komento doon ni Atty. Claire well, actually marami nang naging video si Atty. Libayan. At talaga namang gisadong niya. Hindi lang na lechon, sobrang nagisa niya si Raffy Tulfo doon. So, siguro bago makialam, unang-una, alamin niyo muna kung meron kayong karapatang makialam. Boom! O, diba? Ang nakakahiya pa dito, no? Sobrang nakakahiya. Meron pang na-involved na lawyer, which is si Atty. Garrett, which is, dapat si Atty. Garrett should stand on his own ground. Bilang isang son-in-law, dapat nagiging priority mo ang pagiging abogado mo. And you should share your knowledge patungkol sa mga ganito. Diba? So, hindi rin natin alam kung ano ang priority ni Raffy Tulfo maging senador o maging host ng RTIA. Diba? Kasi, bilang siya, nanalong senador, kaya may session ang Congress o wala, siya ay isang senador, siya ay isang public official.
So, hindi na po siya may excuse dun sa part na he's playing a role of a host while doing RTIA. Wherein, nagkakaroon po ng due influence ang kanyang pagiging politiko, ang kanyang pagiging politician sa mga isyong ganito. Yung panghihimasok niya sa mga bagay na wala siyang karapatang panghimasukan. Lalong-lalo na if he is not authorized to represent anyone. Diba? Which, by the way, no, na-discuss ito ni Attorney Claire dun sa part 1 itong episode na to. Tama ba? Para hindi niyo naman mailagay sa on the spot yung mga public officials, yung mga police officers na magsalita on air, tapos pala lumalabag pa sila sa memorandum circular dahil sa kakatanong ninyo. Hindi nila mahindian yung pagtanong ninyo dahil senador kayo. Tapos hindi nyo pala alam na may nababiolate na yung police. Diba? Ang sabi pa ni Senator Raffy Tulfo, dapat nga daw inaresto yung kabilang party. Inaresto rin kabilang party. Problema, wala nga complaint. Diba? Hindi siya makukulong. Walang naglakas ng loob na sabihin na siya ay gumawa ng krimen. Tinuturo nga siyang biktima. Ang suggestion ngayon ni Senator Raffy Tulfo, pag nahimasmasan na daw si Ora, di dapat mag-file na ng complaint si Ora laban sa kabilang partido. At saka ikulong. May mga... Okay. So, focus lang tayo dito kay Focus lang tayo muna dito sa tawag dito. Yung pag-checkmate, no? Ni Attorney Claire kay Attorney Garrett. And again, hindi lang naman si Attorney Claire ang nag-call out kay Attorney Garrett. But definitely, pati si Attorney Libayan sa kanyang live at saka videos na i-upload na. So dito guys, kitang-kita natin that there are a lot of things na nava-violate ng programa ni Raffy Tulfo at RTIA. And I'd like to call the attention of IBP, no? Sa naging aksyon ni Attorney Garrett. Sa totoo lang, napakalaking tulong sana ni Attorney Garrett na malinawan itong si Raffy Tulfo. Before ka naging son-in-law, ikaw ay naging abogado. Sana you stand on your own ground and be a lawyer whenever you are asked. Diba? And gaya nga na sinabi ni Attorney Claire, sana before ka nagsalita, inalam mo rin yung issue ng kabila. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung version ng kabila again sa magiging ebidensya? Otherwise, since nagsabi ka rin lang naman ng disclaimer mo, Attorney Garrett, sana sinabi mo sa sarili mong disclaimer na base nga doon sa mga kumakalat na information na hindi mo naman in-identify exactly kung sino ang nagkwento sa'yo. Nandun ba siya? Nakita niya ba? Yung mismo bang nakausap mo, yung pinaka-witness? Or at least, yung taong na-involve or yung taong naging biktima ng pangahalay na sinasabi. Diba? O ngayon, hanapin natin. Gaya nga ng sinabi ni Attorney Claire, no? Pinagharap-harap nyo ba? Kinausap nyo ba? Tinanong nyo ba directly? Nasaan na itong mga taong to? Ni hindi nga totoong account ang nag-upload ng statement na yon. Excuse me. At kitang-kita naman guys sa video ng CCTV sa loob ng bar. Walang witness si Aura dahil nagpalabas po siya ng mga tao kung ano ang ginawa niya after niyang pinalabas lahat ng kanyang mga kaibigan. Believe din naman ako sa tapang niya. Bakit? Kasi alam niya na hindi siya sasaktan nung pinaiwan niyang mga lalaki. Diba? One of the things lang na na-notice ko, no? Malakas ang loob niya. Palabasin lahat ng kaibigan niya at maiwan siya mag-isa together with those boys. Bakit? Ganun siya katapang? O dahil alam niyang may CCTV? It's very impossible na hindi niya napansin yon.
Tapos may magsa-statement na may hinipuan. 'Di ba? So, dito nyo makikita guys, no, yung maraming klase ng abogado. Not because sinabi ng isa, ibig sabihin yun na yung Bible truth. Paulit-ulit ko na itong binabanggit dito. Marami pong sides ng truth. Your truth, his truth, and the truth. O ngayon, lumabas yung the truth. Yung the truth, nag-agree sa complaint ng complainant. Hindi doon sa pinapalabas ng mga tao. Ngayon, hanapin natin, singilin natin ngayon yung mga nagpapakalat na di umano, hinipuan ng complainant, isa sa mga kaibigan ni Aura. Singilin natin siya ngayon. Mag-file kayo ng kaso. Again, pag nag-file kayo ng kaso, at finabricate niyo yung mga information na nilagay niyo doon, magbabounce back sa inyo yan. Diba? Pabalik sa inyo yan. Hindi karma. Kaso rin. So, doon po sa mga nagkwento, no, na hinipuan, ilabas niyo po yung sinasabi niyong hinipuan. Diba? At ikaw naman, Attorney Garrett, again, uulitin ko, imbis nakakatulong ka, hindi ka nakakatulong. Akala mo ikaw lang yung may kakayanan sa mga bagay-bagay patungkol sa batas. Unfortunately, may Attorney Libayan, may Attorney Claire. I'm very sure marami nang maglalabas ang abogado dyan. Hindi ka dapat nag-agree sa sinasabi ng father-in-law mo. Dapat nag-agree ka sa sinasabi ng batas at sa mga practices, pati sa mga procedures pagdating sa mga ganitong bagay. You know better. Huwag kang maging another Raffy Tulfo. Pakiusap. Again guys, maraming salamat sa panonood. Ano sa tingin nyo? Maniniwala pa ba kayo sa susunod kay Attorney Garrett? Ngayon na masyado, well, actually, even before, no, china-challenge na sa ni Attorney Libayan. Ngayon, dumadami na ang mga abogado na kini-question siya. Paniwala pa ba? Asan yung 100, no, na lawyers na sinasabi nito ni Raffy Tulfo? Bakit nga ba si Attorney Garrett lagi ang kanyang pinopronta? Another question is, galing po ito sa netizen, meron po bang nepotism between Raffy Tulfo as the father-in-law? Si Attorney Garrett nga ba ay isang chief of staff ni Raffy Tulfo? Diba? Sino ba nagpapasweldo kay Attorney Garrett? Kung siya nga, no, ay isang chief of staff di umano ni Raffy Tulfo. Taong bayan. Hindi siya Raffy Tulfo. Diba? It's very unfortunate lang. Ano mo, before kasi, excuse me, when my mom was still with GSIS, nakikita ko yung mga sweldo ng mga yan. Diba? Nasa IT kasi ang nanay ko sa GSIS noong panahon nila. Wala pa naman dito privacy nun. At hindi naman something na na na-access ng lahat. It's just that yung position ng nanay ko have access to it. At hindi rin naman niya alam yan. Bakit ko nga ba nalalaman? Kasi kami yung side ng IT, sila mami yung nagpiprint ng mga sahod noon, ng mga plus pagka may cheque, kaya pagka may nag-loan, nakikita nila kung na-approve na o hindi kasi sila yung magpiprint ng mga checks para dun sa mga loans na yun. Hindi pa uso na ng fund transfer and such. No? By check pa yun. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin. And I'll see you in the next video. By the way, pag-usapan natin ang pagbaliktad ni Raffy Tulfo sa issue ni Aura. Mahirap talaga kinakain ng sinasusuka na yun.